Good day, everyone! So for today, nandito po kami sa Batangas State University, the National Engineering University, Aras of Massachusetts, para mag-interview ng mga students tungkol sa aming project na Tattoo Stigma and Stereotyping in Today's Society. Let's go! Good morning po. Morning din. May tatanong lang po kami regarding dito sa picture. Ready na po ba kayo? Opo. Okay, so dito po sa picture na to, sa tingin mo, alin yung mas tatanggapin sa job interview? Yung ano po, walang tato. Yung walang tato. Yung walang tato. Yung wala pong tattoo, yung without tattoo po. Bakit? Kasi yung ibang company nagbe-base sila sa cleanliness outside ng isang person. Pero depende pa rin sa isang company kung ano bang applyan niyang trabaho. Kasi po, ang karamihan po ngayon sa mga perception ng mga tao, kapag po may mga tattoo, hindi po siya qualified sa mga job na papasukan nila. Especially kapag lalo na po sa under ng mga government, pag teacher, ganun po. Para sa akin, ang matatanggap sa job interview is yung walang tato. Kasi para sa hindi ko naman sa pinipili na o gusto na hindi tanggapin yung may tato kasi pare-parehas naman tayong tao. Para lang kasi dun sa company na pag-a-applyan niya is mas formal or mas karespeto siyang tignan. Job applicant na walang tattoo kasi po mas decent po siya at saka mas sa tingin ko po ay mas pipiliin po dahil nga matino, dahil wala yun po yung kino-consider na matino. Hindi po ako nang-judge sa may mga taong may mga tattoo, pero yun po yung norm na kinasanayan po sa mga job interviews. Kasi po mas presentable siyang tingnan. Kung sa Pilipinas po, sa without tattoo po tayo dahil po dito po mas presentable po yung walang tattoo dito na mas madali po sila nakukuha. Ganun po. Sino po sa tingin niyo yung mas matatanggap sa job interview at bakit? Yung wala pong tattoo dahil mas hindi naman po sa mas presentable po tingnan. Sa tingin ko po, ang matatanggap po dyan sa job interview po, ito pong pinakauna pong picture, which is po yung job applicant without tattoo po. Kasi po, po siya, napaka-formal niya po kasi po, pagdating po sa mga trabaho, formal po talaga. Yung number one. Yung number one? Bakit po? Walang tato. Walang tato. So ano pong masasabi niyo kapag yung walang tato? Okay, malinis tignan. Pero yung may tato, okay din naman. Maangas. Yung wala pong tato. Bakit po? Mas kung titingnan po natin mas decente po. Mas malinis po ang tingnan. Okay po. Sa pangalawa naman pong picture, kung kaklase niyo po sila, sa tingin niyo po, sino po yung mas pakikisamahan niyo sa dalawa at bakit po? Pareho din since hindi naman yung kabawasan sa pagkatao nila and nakikita rin siya as yung something cool na yung isang tao is may tattoo kapag nakikita ko sa inyo. Yung minimal lang na tato. Bakit? Dahil mukha siyang mabait, malinis, tapos parang hindi siya masyadong bad boy compared dito sa maraming tato. Ano sa tingin mo yung maraming tato? Anong perception mo sa kanya? Bad boy look siya. O kaya siya, lumaki siya sa sa squatter area, gano'n. Yes po. Bakit po? Kasi hindi naman po hadlang ang hindi naman po parang masama po yung tingin sa may tattoo po based sa trabaho. Pero po, dito po sa may kasi po, meron po kasi akong kakilala na may tattoo. Wala naman pong pagkakaiba yung treatment ko sa kanya tsaka sa iba kong mga kakilala na wala namang So, parehas niyo po silang pakikisamahan? Opo, parehas po. Papakisamahan naman. Bakit? Hindi naman lahat ng tattoo masama. May kaibigan kasi ako madami siyang tattoo. Hindi naman siya masama. Hindi naman siya masamang tao. Yung minimal tattoo lang. Pero pwede din naman yung realistic tattoo. Kasi hindi naman nababase sa tattoo yun. Siguro nakikita din siguro yun sa ugali or kung paano sila makisama sa mga
tao. Siguro po yung minimal tattoo lang po. Kasi po pag po realistic tattoo po, para po bang nakakatakot po siya na para po bang mga ganun. Para sa akin po, parehas lang din naman po eh. Kahit yung sa pakikisama naman po eh, hindi naman po basihan ng mga tattoo po sa katawan. Parehas lang po. Dahil hindi po naman natin masasabi na masamang tao pag may tattoo eh. Apo, dito po sa may minimal tattoo po, ano po masasabi niyo? Ano po, ayos lang din po naman yun. Dito man po sa mas maraming tattoo. Sa tingin ko po mahilig po siya sa tattoo. Dahil sobra pong dami ng kanyang tattoo. So, okay na po. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Thank you po. So, thank you po. Thank you po. Thank you po. Based sa mga sagot nila, may mga individuals na nagko-consider na ang tattoo is form of art and expression, and may ibang tao na hindi kino-consider regardless sa status nila sa buhay. Based sa mga naging answers ng aming respondents, nalaman namin na talagang iba't iba ang perspective ng bawat tao sa ating buhay. So sa main findings na ating social experiment, depende pa rin sa tao ang perception nila sa individuals na may tattoo. Sa first question, mas marami ang nagsabi na mas presentable kung walang tattoo ang tao na mag-a-apply sa trabaho. Sa second question naman, mas marami ang nagsabi na parehas nila pakikisamahan ang individuals na may tattoo, regardless kung minimal man ito or realistic. So to conclude, present pa rin ang tattoo stigma and stereotype, pero mas nabawasan na ito sa society natin ngayon.